Kumusta? Happy Valentine's Day, belated, o diba? Lumandi lang Rosana today. After maglinis-linis, naisipan mag 11 na. 12 o'clock, maganda na tayo ng pagkain para sa ating estudyante. Kumusta mga people, mga sisi koy? Pag sisi, babae, sisi koy, lalaki. Happy Valentine's Day, belated, sa ating lahat. Although araw-araw naman ang Valentine's Day, di ba? Sa mag-asawa, sa mga teenagers lang yung mga Valentine's Day, yung mga giving ng bulaklak, chocolate. Pero pag mga anak ka na ng marami, lalo na pag sa atin kasi sweet tayong mga Pilipino eh. Nandyan yung mga kahit birthday mo, di ba? Andyan yung the way of the show of love. Dito kasi sa bansa na kinatitirahan ko ngayon is Muslim country. Wala lahat. Iba yung celebration nila. Ramadan lang or Eid. Talagang, iba yung kanilang the way of expressing of love. Matatawag natin sa banig lang, kumbaga. At saka yung pagpo-provide ng lalaki sa pamilya, doon mo talaga makikita yung yung bang sa ating mga Pilipino na mahilig tayong tumingin na where is the love, where is the effort, where is that cha-cha, chuchu-cha-cha, mga ganyan. Matalino tayong mga Pilipino, no? Ang talino natin pagdating sa mga ganyan. Oh, where is the ganito, ganyan, ganitong paraan, ganito. Pero dito sa amin, isa or dalawa lang dito ang basta ang lalaki nagtatrabaho, nagpo-provide sa pamilya. That is love na. Pero naman kasi sa amin ni Elias, namin ni Elias, shout out sa aking ang namin ni Elias, matatawag namin ni Elias na dati nag-meet kami sa Pilipinas, doon namin binuo ang aming pamilya. Kung kami nagkaanak ng 3, pagdating ni Sammy na mga 6 years old, pumunta na kami dito sa Pakistan. So, si Sammy, mag 9 years old na sa May. So, how many months na lang? So, I'm going 9 years na rin dito sa Pakistan. So, sa 9 years na yan, napakarami ding pinagdaanan as a second wife. Diba? From the story, since from the beginning sa YouTube, makilala nyo ako until now. Kung panoorin nyo isa-isa ang video, doon makikita at makilala nyo kung anong buhay, anong life na meron ako dito sa Pakistan as a second wife na talagang nakikipaglaban, na kahit hindi mo alam kung pati ikaw ipaglaban ba ng asawa mo, ganyan. So, nakikipagsapalaran talaga. Tayong mga Pilipina, handa tayong isabak sa gera. 'Di ba? Katulad sa sitwasyon ko dito, maraming nagsasabi, ay ate, super viewers mo talaga ako since from the beginning. Talagang proud ako sa'yo dahil paano mo itinaguyod ang pamilya mo, 2 ang tinaguyod mo sa Pilipinas, sa mama mo at saka dito sa Pakistan. Sabi ko, yes, Day. Siguro nakikita mo ang video ko from the start until now. Dati kasi medyo payat ako, ngayon medyo tumaba na ako. So, ibig sabihin medyo tumaba ka na, medyo yumaman ka na. 'Di ba? Charot lang. Tumaba sa stress, sa problema. Naniwala din ako pag stress ang isang tao, maraming pinagdaanan, lulubo ang katawan. So, yun na yun. So, this is, guys, ang ating topic for today is, meron akong nakitang comment section. Talagang, para sa akin, na-inspired ako. Sabi niya ganun, From Madam Scented Dreams, 1. Sabi niya ganun, grabe talaga pagmamahal mo sa asawa mo. Ang laki ng sakripisyo mo para lang sa kanya. Sanay akong lalaki ang gumagawa
ng ganyan para sa babae dahil sa pag-ibig. Charot. Pero ikaw, di ko talaga maisip kung makakaya ko yan. Iniwan ang pamilya sa Pinas para makisama sa asawa mo. Tanggapin ang tradisyon at kultura niya kahit gaano man ito kahirap at kakaiba. Mamumuhay ng mas mahirap pa kaysa buhay mo sa Pinas. Kakaiba, kadakila ka magmahal. Sa hirap ng buhay mo dyan, pinagtiyagaan mo talaga. Kung di pagmamahal ang tawag niyan, di ko na alam. Happy Valentine's! Sana guminhawa naman ang buhay mo at alagaan ka niya at mahalin kasi hindi madali ang mga kinakaya mo dahil sa kanya. Kaya kahit sa panunood ng mga vlogs mo, makakatulong naman ako sa iyo. Dakila ka. Thank you, Ma'am, at Scented Dreams 01. Wow, I feel your comment kasi doon napahinto ako sa pagbabasa. Although lahat ng comments niyo binabasa ko. But this comment, I think nauntog ako sa sinabi niya. Sabi ko, oh wow. Her comments is suits to my experience. Na ano ko talaga na talagang lahat ng sinabi niya, punto por punto pinagdaanan ko. Until now in my life na nakikipaglaban for the love, and of course, for my kids. Ang love ngayon, parang, kalimutan na natin yung love. Basta may anak ka, doon ka na nakapokus eh. Hindi mo na, wala ka nang pakialam kung sa partner mo, kung saan pumunta, kung ganito, ganyan. Kasi, sa posisyon namin ni Elias is, ako yung nagsusumikap talaga na, although vlogging, sabihin natin, nagbablog yan, napakadali kumita ng pera. No, napakahirap. Kasi, alam nyo ito lang yung inaasahan mo, wala kang katuwang, wala kang partner na nagtatrabaho, nag-iintriga sa'yo na, ito na yung ito na yung sweldo ko, pagkasyahin mo yun sa isang linggo. Para bang, napakasaya ng ganun, no? Hindi ko naranasan yung ganun na, ganito, ibili mo ng ganito, ganyan, ibili mo ng bra, ibili mo ng underwear mo, ganito. Wala, talagang, I keep myself struggling for the vlogging right now. Kasi, sa 5 years kong pag-YouTube, pagpa-vlog, parang 2,000 mahigit, almost 2,000 na yung video ko. Napakarami ko ng video. Every day ako nagbi-video. Minsan sa isang araw, 3 to 4 times akong nagtitake ng videos para may i-upload ako kinabukasan. Kaya makikita nyo, same yung damit ko. Meron akong makikita sa comment section na, ay, wow, yung damit mo, 3 times, 4 times na namin napanood, hindi ka nagbibihis. Kasi po, sa isang araw ko lang yung tinitake. Minsan, 2, 3, ganyan sa isang araw. Kaya same yung damit ko. So, about naman this comment, napakasaya, parang nabuhay ako ulit sa comment ni Madam Sense na talagang andyan ka pa rin sa hirap, parang sa hirap mo sa probinsya sa inyo sa Philippines, until now parang same lang yung buhay mo dyan sa Pilipinas na nasa abroad ka. Yes, same lang talaga. Pag magtanim ng mais, mag-harvest kami ng mais. Si Mayra, si Sammy, si Bilal, alam na alam nila yan pag ting-harvest ng mais. Si Mayra at saka si Sammy, si Mayra taga hawak ng sako, si Sammy ang taga-silid ng mga mais. So, ako yung nagpapakpak ng mga mais. Si Bilal at saka si Elias yung nagbubuhat dati. So, yun. Ganun pa naman din talaga pag ting-harvest ng mais. Ayoko na lang magbablog kasi parang paulit-ulit, yearly, kapag paulit-ulit yung ganyan ng vlog kasi napapanood na ng mga viewers eh. Maliban lang sa mga new viewers, pwede nyo makikita sa old videos. Pwede kayo doon mag-backward, i-search ninyo. So, napakaganda talaga yung comments na may mag-comments na
nakaka-inspired, nakakagana for today's, whole day na feelings. Yun ba yung pag nakakabasa ka ng negative na rin yung whole day mo. Yun bang, I'm very happy today because I read some very, very nice word na talagang napagdaanan mo until now. Hindi ka sumusuko, di ba? Yun ba yung kahit dati kalakasan ng YouTube, sa pandemic ako nag-i-start, malakas ang YouTube nun kasi ang mga tao nasa bahay lang. So ngayon kasi, pagbukas mo ng Facebook, even YouTube, ang maririnig mo, lahat ng tao sa Facebook, hello guys! Pag-scroll mo na lang, bawat friend mo sa Facebook, bawat tao, kahit hindi mo friend, mayroong magsasabi, hello guys! Hello mga mami! Hello sis! Hello ganito, ganyan! Hello idol! Lahat nag-hello na tayo, lahat mukbangers, lahat YouTubers na tayo, lahat content creators na tayong lahat sa mundo. So siguro 5% na lang ang hindi pa nakakapag-impisa. Kaya umpisahan na nating lahat dito sa mundo ng social media, no? So yun lang, lang ni Madam sa word ni Madam na ito sa comment niya. Talagang doon bumuhay yung aking utak na, uy, until hanggang kailan kaya ako, ganito yung life ko. Si Elias kasi, he is a heart patient. Ano siya? Yung barado yung ugat niya. Barado yung ugat niya dito sa puso niya. Dati pa. So, ngayon, nagme-maintenance siya. Na-stroke yan siya ng mga I think, 4 years ago. Saka kasigarilyo din niya. Chain smoker yan siya. Imagine mo, sa isang araw, mauubos yung 3 paketi sa isang araw. Mula pa dito sa Pakistan dati, nung pumunta siya sa Pilipinas. Naku, ilang taon yan si Elias, sunog na yung baga niyan. Tapos ngayon, laging sumasama ang pakiramdam niyan. Pag winter talaga, delikado yan siya kasi nga hindi siya makaano yung katawan niya, hindi makaano sa lamig. Ang matataba, may pantapal pa sa lamig. Pero si Elias, payat si Elias, tapos yung karamdaman pa niya na mga barado yung ugat. Kasi nga din sa kinakain nila ng mga oily. So ako naman is, thanks God kasi 17 years na akong diabetes. So, yun, asahan na natin ang mga side effects, yung mga ganyan. Alam ko na ang patutunguhan, CKD, by dialysis, yung mga ganyan. Expected ko na, hindi na ako magugulat na, hoy, ganyan, ganito, ganyan. Alam ko na guys, yung mga ni-research ko na, saka napanood ko na sa mga Facebook, yung mga ganyan. Wish ko lang sa ngayon na yung mga anak namin sa Bilal College na. Ang course pala ni Bilal is computer science. Then, alam nyo dito, hindi naman importante dito yung naka-course ka, naka-graduate ka ng hindi uso dito sa amin yung mga ganyan-ganyan. Ang uso dito sa kanila, pagdating sa hustong gulang, ipakasal, tapos ipa-abroad. Yun na, gagatasan na yung anak dito, yun na ang dito, mindset nila, ganun ang mindset, ipa-abroad ang anak, may asawang naiiwan, ganyan. Kapag malaki ang pamilya, yung nag-iisang lalaki lang nag-a-abroad, yun ang bubuhay sa lahat ng pamilya. Yun, swerte ka kung 2, 3 na lalaki, 4, 5, 6 ang lalaki mo nag-a-abroad, milyonaryo ka dito sa Pakistan. Pero pag wala kang abroad, wala kang lalaki, nako, manlilimos ka dito sa Pakistan. Pero swerte ka kapag mga anak mong babae din, napangasawa, puro lahat taga-abroad, mayaman ka din, mayaman ka na rin. Pero pag wala kang abroad dito, chapati lang at saka kari, mantika, sausaw. Kumbaga sa atin pa, asin lang, tuyo, mantika. Minsan lang makakain na masarap. Kaya, dito mahalaga talaga ang anak na lalaki kaysa babae. Ako, dito nga dati may balita. Ang lalaki, umaasa ang anak niya na lalaki ang lalabas, babae. Alam niyo yung ginawa sa lalaki? Pinatay yung niya, yung anak niyang babae, parang pinutulan ata ng ulo yun, yung balita dito. So, yun talaga pag
Pag babae naman dito, nakakakalungkot ang ano buhay. Kasi, na-experience kasi Pilipina ako eh. Siyempre, nakauwi tayo sa bansa natin, nadala natin yung anak natin. Si Mayra, naranasan ni Mayra sa Davao yung yung mga friends, yung mga activities sa school. Since maliit pa naman, nakapag-aral pa si Mayra sa sa Bisaya, like Tagalog, like Bisaya. Si Mayra, natuto din niya ng Bisaya, si Mayra, Tagalog. So, until now, nagdadalaga na yung aking Mayra. Mahirap bilang isang ina na lumalaki dito sa super close country, Muslim country, na yung anak mo may pinagdaanan din na mga ibang kultura, like sa atin Pilipinas, ganyan, like yung na-experience niya sa school, na buburing talaga siya dito minsan, dito sa sa bahay namin, kasi dito lang talaga siya, dito sa sulok namin, doon lang talaga siya, doon sa higaan niya. Pagdating sa school, sa higaan niya, magsi-cellphone yan siya. Pero, pag pag napanood niya, feel happy siya, tatayo siya, pumunta siya sa salamin, doon siya magkimbot-kimbot. So, hinahayaan ko lang siya, narinig ko na yung mga chinilas na pumapalakpak na sa sahig yung chinilas, sabi ko, yun na yung si Mayra. Pero, sinasarado niya yung door, kasi alam niya yung papa niya, pag makita siya, ipagalitan siya. Ganun ka, dito. Pati yung mga in-laws ko, pinaghihigpitan na rin si Mayra sa harap ng camera, kasi nga, malaki na, yun na daw, bawal na sa bawal na sa camera, kaya minsan makikita niyo yung mga anak ko pag tuwing kainan lang talaga. Yun na guys, so yun, inaaraw. Minsan nabuboring yan si Mayra, napapagalitan ng papa niya, napagalitan doon sa kabila ng mga auntie niya, ng mga in-laws ko. Iyak yan siya ng patago, hindi mo maririnig yung boses niya, para bang bilang isang ina, na-psycho ko na ang paglaki nito, yung anak ko may sakit sa puso. Kasi alam niyo bakit? Laging umiiyak, patago, hindi naririnig yung boses. Hindi nagbo-voice out. Ganon siya. Hindi siya para bang lahat ng bagay kinikimkim niya. Lahat ng Tapos sa sobrang inis niya, tatayuin siya, tapos bigyan na lang ako itulak. Sabi ko, kailan ba kasi tayo babalik dun sa Pilipinas? Ganun siya sa akin. Tulak niya, magagalit siya sa akin. Sa akin siya magagalit na husto. Iiyakan niya ako, tutulo siya ng luha niya, ganyan, ang lalaki ng mga luha niya. Tapos ako, hindi talaga ako magpapadala, kasi nga, andyan, sa Ilyas, ganyan, makikita na naman ako pag nagpapadala ako. So yun, minsan nasisigawan ko yan siya, tumahimik ka. Sabi ko, hindi pa ngayon. Sabi ko, gusto mong hindi tayo makalabas ng dito. Sabi ko, may 45 dyan sa sa aparador, may mahabang rifle dyan sa aparador, o gusto mong tag-isa tayo. Sabihin ko yun sa kanya minsan. So yun, pag naburing talaga yung dalaga ko, ang inaalala ko lang talaga is yung dalaga ko. Yung lalaki ko naman kasi, nandoon na yan sa auntie niya. Although ako lang naglalaba, ako dito minsan, pero sa auntie niya, sa kabila ang pinto lang, doon yan siya kumakain lagi, kasi doon siya lumalaki. So yun, ang lalaki ko, expected ko na yan na pagdating sa tamang panahon, may inaano na siya, may naririnig na ako na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, bahala na siya, matanda naman siya. Pero kinausap ko siya na, huwag mong gayahin yung papa mo na mag-arrange marriage kayo, pero pagdating, after all, magsisihan kayo kasi ganito, ganyan, walang ganito, ganyan, ganyan. Hay nako, basta alam mo ang lahat, nakikita mo ngayon o matanda, alam mo yung pinagdaanan ng mama at papa mo, huwag mo kaming gayahin. Sabi ko, pero kay Mayra naman, lahat pinangaral ko dyan kasi babae yan. Sabi ko sa kanya, wag mo akong gagayahin bilang isang ina. Nakikita mo? Swerte ka, buhay pa ako. Pagdating niya sa school, may pagkain na, sinasandukan ko pa kayo, nilalagay ko na lang dito sa mesa minsan. Sabi ko sa kanya, kaya wag mo akong sundin, nasa'yo na. Dalaga ka na, malaki ka na ngayon, 13 years old ka na. Kung sundin mo ako, bahala ka. Mahirapan ka hanggang sa loob ka lang ng bahay.
Ano ba yung magtapos ka ng pag-aaral mo, mag-flight stewardess ka, yan ang gusto mo. Tapos, lalabas ka, any countries, any ano, pwede ka makapunta kasi flight stewardess ka, wala ka pang pamasahe, pwede ka aliw-aliw mag-isa. Mag-aasawa ka kaagad, bahala ka. Kasi nga sila, parang sumusunod sila sa mga sa mga in-laws ko. Parang, ako, ang karapatan ko bilang isa, parang maid na lang dito sa bahay, parang andyan lang yung pagkain, ganyan. Pero, makikinig talaga sila almost dun sa kabila. Sabi ko, pag ako makauwi, bahala kayo ha, malaki na kayo, kung may mga sarili kayong pamilya, magkanya-kanya na lang tayo siguro. Yun ang sabi ko sa kanila. So yun na guys, ang haba ng video ko. Another topic na naman tayo. Bye, bye, bye! Happy Valentine's Day! Oo. Sa ating lahat. Thank you, and God bless everybody. Bye! Tuloy ang ating pagbibideo or paglilinis. Another topic mga sis. Bye!